musikin, ang sabihin mo, magandang ekonomiya, patay sa investor confidence, so yung mga statistika, kung hindi naman nalalaman sa mga araw-araw. Pero, kung sa usapin ng laban sa statistika, meron ako isang statistika na never pa namin natinig lumalabas sa media. Alam niyo ba, sa panunungkulan ni Pangulo Marcos, nakita ang pinakamalalang performance ng sektor ng agrikultura sa kasaysayan ng bansa. Sa kanyang 3 taon na panunungkulan, 0.2% lamang ang average quarterly growth ng sektor ng agrikultura. Kumpara ito kay Pangulo Duterte, 1.2%. Kumpara ito kay Pangulo Aquino, 2.1%. At lalo malayo kung ikumpara sa historical average na 3.6%. Ulitin ko, sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulo Marcos, kahit na siya ay naging kalihim ng Department of Agriculture ng isang taon, kahit bawat zona, sinasabi niya, papanagwid kong produksyon, kahit na bawat zona, magliliste siya ng libo-libo, milyong-milyong sako, fingerlings, ang kaka, hindi, 0.2% lamang ang paglago ng agrikultura, quarterly average ng panunungkulan, pinakamalala sa design ng bansa. Kaya lumabas yung survey nung nakarang linggo, sinasabi ito problema ng mga Pilipino inflation. Ang nireklamo nila, particular, pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng pagkain. Hindi mo reklamo yung mga karaniwang Pilipino sa nagmahal ng mamahaling kotse, kung nagmahal ng bakasyon abroad, or nagmahal ng ticket ng aeroplano. Ang nireklamo ng mga Pilipino, nagmamahal ng presyo ng bilihin, nagmamahal ng presyo ng bilihin, kagaya ng pagkain, dahil sa harap ng sinasabing accomplishments ni Pangulo Marcos, itong nakarang SONA at yung previous na 2 SONA, sa una wala akong isabi kasi naupulan nila, bumagsak ang agrikultura sa pinakamaliit na bahagi ng ekonomiya sa kasaysayan ng bansa. So para sa amin, magmumula lahat doon dapat yung pagsusuri, kumusta yung mga accomplishments si Pangulo Marcos. Kung yung accomplishments ay pare-pare lamang, ang simpleng tawag dyan, PRAB. Kung sasabihin niya, merong 20 peso bigas, mismo siya nagsasabi, kung di kumulang 4 hanggang 5 bilyong piso lamang ang sinasabi niyang budget para sa 20 peso na bigas na yan. Anong kahulugan na? Kung pagbatayin natin sabi ng SWS na 5.6 million pamilyang Pilipino ang nagugutom, saan makaabutin ng 5 billion pesos, 3 linggong 20 pesong bigas sa 5.6 million na nagugutom na pamilyang Pilipino. Ano ibig sabihin yan? Kung tayo masilo sa mga numero, ilagay sa totoong konteksto, napakalawak, napakalayo ng problema, ano man ang ipagkukulang at accomplishments ni Pangulo Marcos, di ko makalimutan din, quote to, so forgive me for my language. Nung bata ako, tuwa ako sa isang poster ng kuya ko eh. Meron siya malaking poster, nakasulat, if you can't dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit. Pinapakinggan ko yung mga SONA, ang dami-dami sinasabing accomplishments, ang dami-dami sinasabing tulong na ibibigay, ang dami-daming pangako. Ang bottom line, sa ilalim ng panunungkulan ni Bongbong Marcos, dumaming mahirap, dumaming nagutom, hindi yan tinatanggap ang problema. Sinasabi niya, magandang ekonomiya, tama si Senator Nicky, yan ang pinakamatindi, pinakamadalang national security problem natin. Last point ko, idudugtong ko na rin dun sa usapin ng taripa. Grabe kakalimutan, hindi yung 20% to 19% dapat ang titingnan natin. Tignan natin, dati, ang average na taripa ng Pilipinas sa US ay 6%. Ngayon ay 19% na. So sa Pilipinas, yung dating 6%, ilawang 19%. So yung taripa ng US sa Pilipinas. Yung tariff ng Pilipinas sa US ay 6%, na ngayon ay ginagawang 0%. Sa US naman, yung dating taripa na 3% nila, ginawa ng 19%. Okay, correct yung datos ko. Medyo na iingis kasi ako. Sorry po. Pero ang punto dyan, ang esensya na nangyari sa kasunduan niyan, ang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, tinasa ng proteksyon sa kanyang industriya. Sa kabilang banda, isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo, yung Pilipinas. Nasa bottom 1/3 tayo ng bansa sa buong mundo in terms of GDP per capita. Sa kabilang banda, isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo, binukas yung ating ekonomiya sa pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo.
may magsasabi hindi yung talibang, hindi ko sa nagmumula yung klase ng pagsusuri. Pero, huling point, wala akong totoong kasunduan. Kasi sa tanging pagkakataon na nagsabi dalawang presidente, sinabi nila na may kasunduan, pero walang detalye. Paano nilabas yung detalye? Nag-submit tweet si Pangulong Trump, zero tariffs sa US products, open economy. Bawi si Pangulong Marcos sa kanyang mga Secretary of Agriculture. Hindi. Sa kotse lamang yan, konektado pa rin ang grocery products. Ang problema, he said, she said eh. Kung talaga may kasunduan na, at hanggang ngayon, wala simpleng joint statement, ito ang napagkasunduan namin. Ang delikado yan kasi, buri yung US. Kung may ambiguity dyan, sigurado hanggang ngayon, may backroom dealings dyan na may pambubulikan ng US para gusto yung kanyang pinanais sa ating bansa. Sa amin po, State of the Nation, ulitin ko, pinakamadala ang performance sa agrikultura sa ilalim ng Bongbong Marcos as tayo ng bansa. Yan ang dahilan sa pagmahal ng presyo ng bilihin. Yan ang dahilan sa pagdami ng nagugutom, pagdami ng hirap ng pamilyang Pilipino. Thank you, sir. So, quickly lang. Anong grade mo? Anong scale 1 to 10? Anong grade mo? Sorry po, hindi ako maging mapaliyat, iwawan ko po siya. 1. 1. Okay, 1. Okay. Okay, I would like now to invite Professor Lucio Pitbull III to please give us your comment. Thank you. Magandang umaga po. Maraming salamat sa imbitasyon. Magandang umaga sa lahat. Ang sa akin po, ang area ko po ay foreign policy and security. So, siguro doon ako magko-concentrate. So, nakita naman natin na narinig natin zona ng ating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na yung mga basic issues, no? Like gaya ng healthcare, yung sa PhilHealth, yung tinaasan coverage ng PhilHealth, yung zero balance billing para sa yung mga pasyente, yung infrastructure, no? Ibigay siya ng ilan kaya yung Bataan Cavite Bridge na parang hindi ako nagkakamali, ngayong taon, susunod na taon matatapos. May recognition ng mga problema ng ating bansa at siyempre nagbigay din siya ng ilan ng mga hakbang gagawin ng kanyang pamahalaan ng kanyang administrasyon sa yung remaining na 3 taon ng kanyang termino. Doon sa security at foreign policy, nabanggit niya naman na yung suporta sa pagpapalakas ng ating kapulisan at sa datang lakas para i-secure yung ating kapuluan nandoon. Yung mga security partnerships, no? Nabanggit niya na yung piyansa ng ating bansa dahil mas marami yung bansa na nagpapahayag ng suporta sa atin at nagbibigay ng suporta sa atin, hindi siguro sa legal o diplomatiko na paraan, kundi pati na rin sa material support. Although, gaya na nabanggit ni Senator Cositeng, yung concern about yung equality ng relationship pagdating sa aspeto na yun. Nabanggit niya yung digtog na narinig na rin natin sa dating administrasyon, yung friend to all and enemy to none, pagdating sa patakaran ng labas. Ang sa akin lang siguro, medyo nakulaman ako, gaya na rin ang nabanggit ni Senator Cositeng at Dr. Africa, pagdating doon sa economic partnerships. No? Kasi alam naman natin na talagang nagbabago na yung mundo ng kalakalan, ng ekonomiya, at siguro dapat tinatanong din natin kung gaano tayo kahanda doon sa pagresponde dito sa this is a global geopolitical, geoeconomic development na malaki yung magiging epekto sa ekonomiya, sa prosperidad, at sa seguridad ng ating bansa. Kagagaling lang ng ating Pangulo sa Estados Unidos, no, kung saan siya nga ang kauna-unahang head of state ng ASEAN na nakapagpulong kay Pangulong Trump. So, malaking expectation. Bago siya pumunta doon, bago siya tumulak ng Washington, ilan sa mga forecast nagsasabi na yung 20% na tariffs na ginawang 19%, yung 17 initially noong April, no? Ginawang 20%, bago siya tumulak doon, ilan sa mga forecast nagsasabi na kaya baba na hanggang 10% yung tariff na yun, yung baseline tariff. Ito yung similar tariff na ipinakaw ng Estados Unidos sa Singapore.
No? So, leveraging yung alliance natin sa Estados Unidos at the fact na hindi naman talaga tayo kilalang transshipment hub, no, ng mga goods. No? Ito yung isa sa concern ng Estados Unidos. No? Particular na halimbawa sa mga basagay ng Vietnam na nag-import ng maraming inputs mula sa China, ina-assemble sa Vietnam. Yung iba, transshipment talaga. Pinapalitan lang from made in China to made in Vietnam. And then, ini-export sa Estados Unidos. Hindi tayo kilala sa larangan na yan. So, kaya marami na nagsasabi no, na yun nga, forecast ng financial services firms gaya ng Nomura at ng Fitch Solutions, yung kanilang research unit na pangalan ng BMI, ang forecast ay kaya hanggang 10%. Pero alam naman natin yung naging resulta ng pagkukulong, ang naibigay sa atin ay 1% lang. Yun nga, ang ating Pangulo kauna-una ASEAN Head of State na nakapagpulong under the second Trump administration. Yung mga ibang kapitbahay natin, gaya ng Indonesia at Vietnam, nakakuha ng malalaking tariff discount na hindi kinakailangan magpadala ng kanilang top leader doon sa Washington para makipagpulong kay Pangulong Trump. So yung optics at saka yung resulta, siguro very underwhelming. Syempre, para sa atin, nakikita natin na yung unraveling ng global trade regime. So yung WTO, yung dispute settlement mechanisms, mukhang talagang hindi na talaga siya halos ginagamit. Ang nangyayari ngayon, no, tariff war, tapos nagre-reply yung kabila, tariff war din. So, dahil ang ekonomiya natin maliit para sa mga nabuhalang ekonomiya gaya ng Estados Unidos sa China, magiging disadvantage sa atin kung magre-reply tayo by imposing tariffs din. No? So, siguro yun lang, tanong sa atin, kung pinapalakas natin yung ating mga security partnerships, nag-i-invest din ba tayo ng same attention, same resources, same time, same bandwidth when it comes to economic partnerships na mahalaga para sa mga small and of course middle income countries like us. No? Sa ASEAN, no, yung ASEAN 5, no? Tayo na lang doon sa ASEAN 5, maliban doon sa Singapore, yung hindi pa umaabot doon sa upper middle income threshold. So yung Indonesia, Malaysia, Thailand, lahat sila na-breach na nila yung record ng UMIC. Upper middle income. So siguro si Dr. Africa pwede niyang himayin yan siguro mamaya. Tayo, hindi pa natin, baka daw sa susunod na taon. Pero titignan natin, ano ang magiging epekto nitong tariff na to? Madadrag niya ba yung ating trajectory, yung ating growth target next year? Kasi so far, no, ang may mga pag-aaral na, yung Nomura halimbawa, yung isang Japanese na investment firm, no, ang sabi niya, mayroong 0.4% reduction sa ating GDP on account of direct trade losses because of higher duties imposed by the US. Ito nga trade deal. No? Kasi ang Estados Unidos po, isa sa pinakamalaking merkado natin. So, pag mas malaking tarifa, syempre, tagilid ang ating exports. At syempre, more than that, ang concern din natin, ano yung mga sektor o industriya sa atin na maapektuhan nitong trade agreement nito. Gaya na nabanggit ni Dr. Africa, yung announcement na doon, pero yung detalye mukhang inaayos pa. No? So, tingnan natin, meron ba magkakaroon ba ng mga sectoral tariff exception? Anong goods or items or anong sectors yung mabibigyan ng protection? At magkakaroon ba ng different schedule ng tariff doon sa mga sectors na mahalaga ang Estados Unidos para sa atin? Halimbawa yung semiconductors at electronics yun. Yan yung class of goods na malaki ang in-export natin sa US market. So tingnan natin kung ano ang gagawin ng ating negotiating team para i-ensure na yung ating interest ay mapoprotektahan. Yung agrikultura, nabagit ni Dr. Africa na 11 months naging kalihim ng kagawaran ng agrikultura ang ating Pangulo. So, ang projection ay napakahalaga ng agrikultura para sa kanyang legacy, para sa kanyang administrasyon. Pero again, itong mga trade deals na to, malaki ang magiging epekto sa ating agriculture. Ang projection ay at least ang sinasabi ng ating pamahalaan, gagawin lahat para maprotektahan at magkaroon ng safeguards yung ating local producers. No? Siguro kung yung sa larangan ng pag-import, no? Yung wheat at soybeans, no? Hindi naman tayo nagpo-produce in scale. No?
in commercial quantities. So okay lang naman siguro kung mag-angka tayo sa Estados Unidos. Actually, ang Pilipinas ang pangalawang pinakamalaking buyer ng US wheat sa buong mundo. No? At with this trade deal, it only bound to increase yung volume na yun. Yung sa soybean siguro ganun din. Pero ang concern natin, ano yung magiging impact nito sa mga farmers na nagpo-produce ng goods na kung sakaling i-attack natin sa Estados Unidos, pwede ma-apektuhan yung livelihood ng ating mga kabayan. Pork, poultry, beef. So, ilan yan sa mga produkto na meron tayong mga local producers, ano yung magiging epekto sa kanila. At siguro, pahuli na siguro, yung ano yung magiging impact na itong 19% tariff na to sa ating export sa Estados Unidos. Certainly, hindi na tayo makapag-compete sa mga Latin American producers pagdating sa saging, pagdating sa avocados, no? Pineapples, no? Kasi Costa Rica, Ecuador, Guatemala, malalapit na sa Estados Unidos, logistically easier sa kanila, cheaper magpadala nitong mga tropical fruits na to sa Estados Unidos. Sa coconut siguro meron tayong, baka meron pa tayong opportunity, pero tingnan natin ano yung magiging impact nitong tariffs na to para sa atin. Siguro panghuli na, ito ang trade agreement sa to sa Estados Unidos, isa sa pinakamalaking merkado natin. Pero siguro dapat kailangan talaga natin i-accelerate yung ating diversification. Mahalaga ang merkado ng Estados Unidos, pero dapat kung ganito naman yung trade agreement na makukuha natin, dapat we should not be putting all eggs in one basket. No? So meron tayong negotiation for an FTA with EU, meron na tayong RCEP, yan ang pinakamalaking trade agreement, free trade agreement sa buong mundo. Kasalukuyan, inaayos yung ASEAN-China FTA 3.0 upgrade. No? So dapat involved tayo sa mga ganyan. Tingnan natin yung CPTPP, no? Yung ating dati nag-express tayo ng interest to join CPTPP. Itong mga deals na to, whether bilateral or regional, tingnan natin ano yung magiging ganansya para sa atin. Yung negotiating capacity natin dapat i-improve natin. Siguro panghuli na yung OFWs. Isa siguro sa tampo, no, ng ating mga babae sa Estados Unidos na hindi nga sila pinangulakan ng ating Pangulo sa kanyang pagpunta doon. Maraming cliche na to, no, unsung heroes ang OFW sa atin dahil sa remittances na ibinibigay nila sa ating ekonomiya. Pero kung ang ating mga babayan ay humaharap sa mga kaso, in distress sila, ano ang pinoprovide ng ating pamahalaan? Nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang sona kahapon, yung legal assistance na binibigay at yung clemency na in-extend ng ilan sa mga bansa sa Gulf area, sa Middle East, no? Gaya ng Kuwait, Qatar, UAE, para bigyan, palayain yung ating mga kabayan na in conflict with the law. No? Pero doon sa US, alam naman natin to, public knowledge, yung concern ng because of the immigration crackdown. No? At maliban doon, yung concern na ma-deport ka doon sa third state na wala kang kamag-anak, wala kang kilalang kaibigan. Na-raise ba ito ng ating Pangulo nung kanyang meeting kay Pangulo Trump? So, dahil ka dito sa crackdown na to, malaki magiging epekto nito sa potentially sa remittances na maaaring manggagaling ng Estados Unidos papunta sa atin. So, tingnan natin yung space na to, Prince siguro. Maraming salamat. Thank you very much, Professor, for your beautiful assessment. So basically, it is a foreign relations, no? A problem between the relationship between America and the Philippines. Thank you very much. Okay, may we now hear from Dr. Romel Danlao. Yeah, magandang umaga po sa inyong lahat. Sumasang-ayon ako sa lahat ng mga observations ng ating previous three speakers. Nakinig po ako ng gusto sa kanilang mga sinabi. At lahat po ay sinasang-ayunan ko yung kanilang mga observations. At para naman po sa akin, so kung ipakita sa inyo, yung talagang kalagayan ng ating bansa, yung the sad state of the Filipino nation. Talagang kung nakakalungkot po talaga, dahil sa State of the Nation ng ating Pangulo, ay nakita ko po na bagaman marami siyang binabanggit ng mga datos, ay karamihan po sa mga datos na nabanggit niya ay marami pong inaccuracies.
At dapat pong maintindihan natin yung proper context kung bakit bagamat may ginagawa ang ating pamahalaan ay bakit nakakaranas pa rin tayo ng tinatawag kong cyclical crisis sa ating bansa. Pero meron po kung isang bahagi ng kanyang State of the Nation na nagustuhan ko. At yun po ay hinimayin ko ng gusto kung bakit nakakahalaga yung nasabi niya na yun. Next slide. Ito yung sinasabi niya na next slide tayo pa. Yan. Mahiya naman kayo. Nagkagaling siya, mahiya naman kayo. Ano ba ang konteksto nito? Ang konteksto nito ay yung naging epekto ng bagyo sa Pilipinas at nagkaroon po ng malawakang pagbaha at gusto niyang i-account yung mga officials, mga contractors na na-involved sa mga illegal activities, kaya nagkaroon tayo ng problema sa floods. Ito para sa akin napakahalaga na tutukan natin to yung anti-corruption drive. Dahil ito po talaga ang nagpapalala ng very sad state of the Philippine nation. Next slide. Kung makikita nyo, nung natanggal po ko bilang Deputy National Security Advisor at isa sa mga unang mong sinulat ay para sabihin na ang problema po natin sa bansa natin, ang threat to our national security ay hindi po nanggagaling sa West Philippine Sea, hindi po nanggagaling sa ibang bansa. Ang nanggagaling po ay nasa loob ng ating bansa at sumasang-ayon ko kay Senator Nicky, pero para sa akin, ang pinagmulan po ng mga problemang kinakaharap natin, halimbawa ang kagutuman, ang kahirapan, ang diseases, lahat po yan ay may ugat po natin sa problema ng korupsyon. At para sa akin po, ang korupsyon ay greatest threat to our Philippine national security. Next slide. At ito po ang binabanggit ng ating Pangulo na patuloy po tayong makakaranas ng mga problemang nababanggit niya kung hindi natin i-control yung corruption. Kasi po, ang corruption ay remain pervasive and systemic challenge in the Philippines, affecting governance, economic development, and even social equity. Ito po pinakamagandang tututukan po natin, effective by governance natin, meron ba tayong economic development, meron bang social equity. Sa mga tao po dito, kung kulang po kayo ng pagmamahal, naghahanap po kayo ng pagmamahal, punta lang po kayo sa palengke. Doon po, marami pong nagmamahal. So, yun po. And the Philippines scored 33 out of 100 on Transparency International sa Corruption Perception Index, at 114 out of 100 countries below both regional and global averages. And recent poll surveys, ito po, consistently rank corruption as the top concern of Filipinos, with 21% of voters identifying it as their primary national worry, rising to 31% among seniors. Business executives, yun ang mga from both foreign and local, also cite as their foremost concern, with 45% highlighting it in 2025 public opinion survey. So talagang ito po ang problema po natin, yung corruption. Kung mag-curb po natin yung corruption, mamiminimise po natin ang kahit na kaunti lang, we will solve the problem of poverty, unemployment, and even infrastructure problems natin. And next slide. The Philippines has faced challenges in implementing anti-corruption laws with prolonged delays in prosecuting corruption cases and perception of impunity for officials at use of corruption and even human rights abuses. Kaya ito tututukan ko si Presidente talaga kung gaano siya katungkol sa kanyang sinabi sa State of the Nation na papalagutin niya yung mga taong responsable sa flood control program po natin. And according to the US State Department report, the government has not effectively implemented laws to punish corruption by public officials. So mismong kaalyado na natin nagsabi na disappointed sa ating anti-corruption performance. And anti-corruption measures para po sa akin require sustained political will. Hindi lamang to pang State of the Nation address, kailangan po sustain political will in order to reform bureaucratic institutions. Kailangan po natin ng bureaucratic reforms. Protect whistleblowers. Pinapakay po yung mga nag-whistleblow. And ensure equitable growth. Hindi lamang po equal growth, but equitable growth. And without sustained efforts and decisive political will, corruption will continue to cost lives, livelihoods, and even our nation's future. Kaya po paulit-ulit po, alam ko, 55 years old na po ako at nung nag-aral po ako sa UP,
yung mga issues po na pinag-usapan po namin sa UP nung estudyante pa lang po ako, ay the same issue po na kinakaharap ako. Naalala ko po noong 1991, ako po ay nagmarcha from UP Diliman to Clark Air Base para patalsikin ang US bases. Ngayon pa nasisimbalikan po sila lahat, kaya nga may mga datos po akong prepared, yung mga social cost, environmental cost po, ng mga barricade exercise, yung mga military exercise po natin, hindi po natin napag-usapan at hindi po na-report sa State of the Nation, yung cost ng ating alliance sa US, yung social cost po ay napakataas. At bakit po natin nakararanasan yung problema nito? Next slide. Ito po kasi talagang problema po natin, na kapag hindi natin tututukan yung problema na to, paulit-ulit po natin mararanasan yung mga kahirapan na kinakaharap po natin. Yung elite capture of the state, yan po ang nature ng ating Estado. Yung ruling Filipino elite po natin has no genuine ideology for effective governance except their narrow parochial self-interest. Yung pong problema natin, ito, ang gusto kong libro ito, basahin niyo po yung libro na yan, available yan po yun online. Next slide. Weak state po kasi, yung ating pong Estado, they lack the capacity to effectively implement policies, enforce laws, provide basic services, and even curb massive corruption in government. Elite control by powerful social groups such as landed clans, economic oligarchs, and political dynasties challenge the state's authority, making it hard for the state to perform in order to advance good governance that is transparent, participative, and even accountable. Yung mga nakita po natin na umaten ng State of the Nation, yan po ang problema po natin ngayon. Yung mga ruling oligarchs po na yan, mga economic elite po yan, na they are dominated by their narrow parochial interest. Next slide. Okay. And when Philippine state is often unable to achieve development goals, yan po yung na-transcend ng Taiwan, South Korea, and even Singapore. Na-transcend po nila yan. Kasi in-strength po nila yung capacity of the state. At ano po ibig sabihin ng capacity of the state? Okay. It's a state that can effectively control and mobilize society to achieve national development goals. A strong state is led by ruling elite leaders who are able to insulate themselves from the narrow and parochial interest of their own class. Ang problema po, karamihan po ngayon sa mga state leaders po ngayon natin ay they prioritize their narrow, parochial, selfish, egoistic interest at the expense of the interest of the Filipino people. Next slide, ito po. Ito pong libro na po ito, sinulat ko po siya ng 2010. Nireflect ko bakit naging target tayo ng terrorism and other insurgency threats sa Pilipinas. At yun po, nakita ko po dito, sabi ko, sinulat ko po ito ng 2010. Parang pag bumili kayo ng libro ngayon, lahat ng mga arguments ko ay parang current pa rin. Kaya nga sabi sa akin ng publisher ko, pwede ko siyang i-amend or reissue. At ano po ang ginagawa ko ngayon. Next slide. Ito po ngayon nangyayari, we have a weak state, right? Because of the weak state, we are now facing the problem of what I call failing Filipino nation. Nagpe-fail po tayo. Kaya ito favorite ko libro. Magbasa po ko ng libro para matutunan po natin yung why nations fail. Why nations fail? Bakit nagpe-fail ang nation? Ito po ang sinasabi ng libro na po yan. Selfish and egoistic elite perpetuates extractive institutions. Yung institutions po natin napaka-extractive. Yung mga nabanggit po ng Pangulo natin sa State of the Nation na commissions, SOPs, mga kickbacks, yan po, very extractive po yung institutions natin. Alam ko po yun kasi ako, may maliit din po akong negosyo, may maliit din po akong farm. Yan po ang problema po natin, ang daming gustong kumita. And this prevents citizens to participate and benefit from economic activities. Entitled elite privileges, fellow elites, entitled elite privileges, fellow elites, exacerbating poverty, where the rich gets richer and the poor gets poorer. Alam niyo saan ito? Kaya nga, ako, reflection ko po ito, college pa, pinag-usapan na namin ito. Ngayon, still relevant in our current times. Next slide. But countries, next slide, ito po, meron pong hope po tayo. But countries with inclusive rather than extractive political and economic institutions are the ones that succeed and survive and prosper over the long term. Yan po ay pinag-aralan po yan ng libro na to, Why Nations Fail and Why Nations Rise.
Yan po. And last note, ito po yung aking sinusunod ngayon na libro, Philippine Security in the Age of Artificial Intelligence will Escape Failing Nations. Yan po yung reflection ko of my 35 years of academic experiences reflecting on our current situation. Thank you very much for your Thank you attention. very much, Doctor. Thank you very much. Thank you very much. Okay, I'll give now the floor to the media, no? Because this is all about them. Now, question lang before I give it to them. One answer lang, ha? And no need to explain. What do you think is the greatest failure of BBM? Can we start from the top, from the America, Africa? The greatest failure, single greatest failure of BBM. Unahin ko na kasi nag-isip pa sila. Number one, excessive pro-Americanism. Isa lang. Oh, excessive pro-Americanism. Pro-American, okay. Hindi na pro-American, excessive. Excessive Pro-Americanism. Okay. Thank you. Professor? Mag-isip po. Mag-isip ko ba? Okay. I'll give last say to Senator Constantine. Sunny. Well, sa akin yung tuloy-tuloy na pagprotekta sa interes ng malalaking negosyante, layuhan at Pilipino. Okay, thank you. And now, Nikki. First thing that comes into my mind is yung the justice system is not Justice. is Okay, injustice. justice system needs Needs. to be beefed up. Para ang tao na feeling niya agrabyado siya, Okay, okay. ay meron Justice. siyang mahanap na katarungan. Okay. Kasi ngayon talagang halos wala. Pinoproteksyonan yung malalakas kahit na matindi yung katiwalian. Okay, thank you. Thank you, Nikki. Okay, Professor, are you ready? Huwag ka matakot. Siguro po sa akin yung political polarization. Kasi nga, tumakbo yung kampanya plataforma ni BBM, Unity. No? Pero yung tatlong taon, nakita natin talaga yung disunity. Tagating doon sa mga political alliances. Ngayon, no, yung oras natin nauubos sa whether impeachment yan, whether yung Marcos Duterte feud. So yung attention natin, masyado tayong, kumbaga yung oras ay nakakain itong mga political spectacle mo. Itong political, kumbaga divide natin. At yun nakaka-apekto doon sa, kasi perpetually changing ang environment mo. So paano tayo makikipag-deal dito sa mga bagong developments like ito tariffs na to. Okay. Ngayon may Thailand Cambodia crisis. Okay. Baliban sa South China Sea. So, pero we're too focused on our own internal bickering. Okay. So Okay. that leaves us very little space, no, to deal with what's going on in our neighborhood. Okay, thank you. Sa akin naman, ito. Yung pinakita ng slide, mahiya kayo. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Question. Yung kayo ba, kasama ba mga kasama niya? Mga kasama ni BBM? Yun yan. Yung corruption? Do they include? Anyway, open. Ang reaction ko lang dyan, hindi tatalab yan sa kanila eh. Kasi greed eh. Walang hiya ang greed eh. Oo. Kaya nga kailangan mo talaga i-transform yung elite mo eh. Na maging mas altruistic siya, hindi egoistic. Okay, great. Sige, clear lang kasi I want the media now to take over. Nagdamay na yung mga... Alam niyo, dapat maging malinaw tayo dun sa pinakapilakpakan na statement ni Pangulo Marcos sa flood control projects. Siya ang nagpirma ng tatlong budget na may daang-daang bilyon flood control projects. Sa huling taon ni Pangulong Duterte, nasa about 210 billion lamang for flood control. Sa ilalim ni Pangulo Marcos, because siya nang pumirma ng 2023, 2024, at 2025 budget, umabot na mahigit 350 billion pesos yung flood control projects. Siya ang pumirma ng budget, hindi niya pinito, at ang kanyang Department of Budget and Management Secretary ang nagpapatupad ng mga proyekto with DPWH. So sa akin, wala siyang moral high ground para sabihin, mahiya kayo. At malamang kaysa hindi, nagsipalakpakan yung mga kongresista, yung audience, kasi natakot sila sa siguradong selective na paggamit ng audit na yan. Aaway sa politikang may ipit, aliado hindi. Pati ako mapapalakpak ako para sigurado hindi ako niipitin dun sa di umanong performance audit na yan. Okay, May nalit lang kasabihin yung paano,
nasasabi ko si Pilipino ulit natin, meron din po ako na-identify sa aking mga pag-aaral, mga benevolent elite po natin, na sila dapat ang nakaluklok sa gobyerno, sila po dapat ang ina-appoint sa government post, at sila po dapat ang ina-elect ng mga tao. Isa sa mga sasalistahan mo ng benevolent elite natin ay si Senator Nicky. Sayang yung mga siniguran niya ng Senator siya. Yung mga legislative agenda niya ngayon, pinag-aaralan po namin ngayon, at wow, yung mga archives po sa Senate, pinangingan na i-revive po natin yung mga legislative action sa mga benevolent elite natin. Mga benevolent elite po natin, tahimik po sila. At yun ang po gusto natin kisingin. Okay. Kisingin Okay. sila na to take action. Thank you very much. Hindi makapigil. Senator, maybe the committee will ask you, okay, yes, Hi po, good morning. Sheena. identify yourself. Yeah. Sheena, good morning po. Sheena from SMNA News. Kanina po, each one of you po, binibigyan niyo pong ng emphasis talaga yung US trade agreement. Ano pong basa po ninyo? Bakit hindi po ito nasabi ng Pangulo doon sa kanyang SONA? Dahil po ba siya ay nahiya? Yes. Dahil bigo po niyang mapababa or bigo niyang makuha na dapat natin yung gusto po natin na tariff, and at the same time, bakit po mas pinabura ng BBM yung European Union na 15% na dapat sa Pilipinas? Thank you po. Sigurado hindi niya nabanggit yun kasi may ipit siya. Kasi kahit anong tumbling ang sabihin ng gobyerno, the fact na yung 6% tariff ng Pilipinas dati sa US on average ay gagawing 0. Tapos yung US, yung dating 3% tariff sa produkto ng Pilipinas, gagawin 19. Kahit anong tumbling mo, lagi ko nakasunduan yan sa pagitan ng pinakamakapangiling bansa sa buong mundo at isa sa pinakamaliit bansa sa buong mundo. Para sa amin, hindi niya may iwasan yung katotohanan. Dehado tayo sa kasunduan na yan. Tapos may repercussion siya. Kasi nabanggit na kanina, wala nang saysay ang WTO. Yung US, sinabotahe ang WTO. Yung pinaka-korte ng WTO, nawawala na yung mga umuupo doon kasi ayaw mag-appoint ng US ng bagong papalit sa mga kanila para hindi sila masingil sa proteksionismo nila. Kaya delikado dito, kung nagbigay tayo ng ganyang kababang taripa, 0 sa US, wala nagbibigay sa ibang mga bansa, teka, bibigyan mo ng US ng 0 tapos kami, mataas pa yung taripa. So may multiplier effects to. Kaya wala kasi Pangulo Marcos, hindi ko na sasabihin kasi babalik sa kanya yun. About Navy po. May problema siguro ang Pangulo. At of course, it's unsolicited advice. Pero kailangan malaman ng taong bayan ang kanyang pakiramdam, ang kanyang pag-iisip, na hindi na siya kailangan magbasa sa prompter. Diba? Kasi kung state of the nation, halimbawa, 1 oras, 2 oras, kahit na gano'ng kadaming oras, kung binabasa mo, madali po yun. Pero siguro kung weekly, merong meet the president, tapos may 2 oras, ganyan, nandito kayo lahat, di ba? So kung halimbawa, merong kapihan, na the president's kapihan, o Mr. President, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito? So, sinasagot niya mismo yung mga katanungan ng galing sa media at yun din ang isusulat ninyo, di ba? So, pagka gano'n, maiiwasan yung ba't hindi niya sinabi, bakit hindi gano'n? Kasi madaling iwasan lahat ang bagay na kayo maiipit. Pero pagka meet the press, kamukha kami, wala naman kaming kodigo, wala naman kaming script dito, di ba? Wala naman kami binabasa. So kung ano sabihin namin, nire-record nyo yan. Kung ano sinasabi namin, hindi namin pwedeng sabihin, hindi namin sinabi, hindi ganito, ganito pala, hindi. Kasi ikaw mismo haharap sa taong bayan at kayo na napakahalagang instrumento, tulay, magmula sa Pangulo, sa hanggang sa pinakamaliliit na tindahan sa ato, maririnig ninyo kung ano talaga ang saloobin ng ating Pangulo. Kaya kung kami ay nagsasabi, dito mga bagay na ito ay base sa aming pag-uunawa sa realidad, sa katotohanan, dahil wala po kami iniiwasan eh. Hindi naman, si Dr. Galawi nagsusulat, di ba? Ako naman, nagbabasa naman ako kahit pa paano, at naalala ko yung mga binasa ko noon. Sabi niya, 50 ilang years old ka? 55 po. 55. Ako po, 72. Kaya, nung sinasabi namin noon pa, hanggang ngayon,
hindi ganun pa rin ang ating sitwasyon. Pati mga pangalan, pareho pa rin eh. Pareho pa rin. Pareho nagbabago, di ba? So, ano ba suggest nyo? Para walang problema, di ba? Ang Pangulo ay gumawa ng President's Hour every week, di ba? Para walang no two ways about it, right? Be transparent, okay. So ma'am, for the record, hindi sincere ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Eh kasi sinasabi na ng mga dalubhasa na kasama natin dito, di ba, na hindi pwedeng sabihin lahat. Kasi pag sinabi niya lahat, number one, maiipit siya eh. Kasi pagka may sinabi siya, may susunod na tanong, may susunod na tanong, may susunod na tanong eh. Di ba? May paano, pag yung unang salita mo ay medyo tagilid, kailangan mag-isip ka ng 20 tagilid pa dun sa itatanong ng 20 tao pa. Di ba? So, ibig sabihin, ma'am, sana hindi na lang siya pumunta ng Amerika kung gano'n lang yung magiging ng trade agreement nila po. Mahirap sabihin kung, di ba? This all hypothetical, di ba? Pero kung ako, at hindi mangyayari yun, pero kung ako ang presidente, bakit ako kailangan pumunta ron? Di ba? Sabihin nyo, kayo ba ay, ano ba tatanong nyo sa akin? Andyan na yung internet, andyan na yung telepono, nandyan. Eh ba yung Indonesia isang tawag lang sa telepono, nakuha nila yung gusto nila eh. O, di ba? So, kulelat mo pagdating sa agreement? Sa tingin ko, dihado tayo. Kasi, number one, hindi naman niya masabi, uy, magkano ba renta bibigay niyo sa amin? Samantalang lupa namin ginagamit niyo. At kung kayo ay nagtayo ng base militar dito, track record lang ito ha, hindi ko iniimbento, yung dating Clark, dating Angeles, di ba? Dating Olongapo. Anong tingin ng tao pag sinabi mo doon, doon? Pag sinabi mo, ako taga Olongapo, o ako taga Angeles, anong ibig sabihin nun? Yung ba may karangalan dahil nandiyan ang base militar? Iba eh. Iba yung dating eh. So meron yung social cost na sinasabi ni Professor Manlawi na yan, hindi pinag-uusapan yan. Ilan yung mga Amerasian children ang naiwan dito na hindi na alam saan ang mga magulang, ganyan. Hindi ba yan ang social cost? Ano ang tinatawag nating parang nakuha natin, kumbaga. Ang presidente nagpunta ron, binabaha tayo dito, lampas kilay. Ang baha, di ba? O, ang Pangulo nagpunta ron. Kung bumalik siya at sinabi niya, di ba, na yung tarifa ng Philippine goods, 5% na lang. Abay, baka sulit yung punta na doon. Dahil mas marami tayo matitindang kung saging yan, kung ano man yan, kung pinya at iba pa. Di ba? O, ngayon, sasabihin nyo, yung mga binibenta ng merkado dito ay wala ng tarifa. O, ano yan? Ibig sabihin yung mga M&M o picnic, Mura. babagsak ng presyo yan. Eh, paano? Meron tayong mga karatig bayan, karatig bansa na nagtitinda dito ng kanilang mga pagkain din. Di ba? Dito may ASEAN tayo. So, dito sa ASEAN, kailangan open na tayo di ba? Yes. O bakit na nangyari ngayon? Yun napakalayo. So walang tarif ang Hershey chocolate, yung chocolate may tarifa. Yan ang Okay, may I ask Wilson Flores to ask the last question before we Huwag ka adjourn. magtago, Wilson ha? Huwag ka magtago Ikaw talaga, Wilson. Sige. Wilson. Suggestion ninyo for anong top 3 suggestions nyo for the next 3 years of the president? Very good question. What do you advise? Top three. Top 3 for the next 3 years. Okay. Let's start with Remaining 3 I want Nikki. last 3 minutes. I want Nikki to be the last to answer. Okay. Then can we start with Professor? Siguro sa akin, identify yung deliverables na kasi 3 taon na lang yan. So whether infrastruktura yan, o sa agrikultura, o sa healthcare, yung mga kayang matapos sa yung very short time frame na yan. Nabanggit na rin ng Pangulo, no? Yung Bataan Cavite, Interlink sabi niya, tatapusin niya. Yung Guadalupe Bridge, tatapusin niya. Yung pag-upgrade ng coverage ng PhilHealth, yung mga DOH hospitals na magiging zero balance na. So, walang pabayaran ng ating mga kababayan na papasok sa mga DOH na mga government hospitals na yan. So, siguro, mas ano yun, mas yung kumbaga minamanage yung expectation ng tao,
At may mga nabanggit sa proyekto na malalaki, gaya ng North-South Commuter Railway at yung Metro Manila Subway, given yung right of way acquisition natin, yung problema natin pagdating dyan sa mga administrative bureaucratic requirements para mapadali yung siguro malaking kontribusyon kung mapapabilis niya yung proseso nung makapacitate yung ating mga bureaucracies na nasa front line pagdating sa pagpaprocess nitong financing at yun nga yung pag-implement ng mga proyekto niya. In short, just do it, okay? Just do it, okay? Doctor? Number one na dapat na gawin ng ating gobyerno, i-improve yung infrastructure po natin. We need to improve our infrastructure, roads po natin, buildings po natin, ports natin, airports po natin. Nangungulilat na po tayo, naabutan na po tayo ng Cambodia, Laos sa mga infrastructure development. Kasi pag maganda po infrastructure natin, yan po ay makitrigger ng economic activities. Second, mag-invest po talaga tayo for the modernization of our agriculture and the fishing sectors. Kasi ang bulk po ng mga masa nandiyan po sa mga sectors na yan. Kung magkakaroon po tayo ng modernization in that area, mag-trigger din po yan ng economic activities at that will improve the life of our people. And lastly, yung maging truthful siya sa kanyang policy na friendly to all and enemy to none. Sana magkaroon ng pagbabago ng approach in dealing with China. Hindi yung dinidemonize po yung China at masyadong ini-embrace ang US. Dapat balik po tayo sa ASEAN way na balancing and hedging. Okay, i-balance po natin relations natin at dapat we have to maintain the ASEAN principle of peace, friendship, and neutrality. Thank you. Points well taken. Dr. Sani? Sa amin, napakalagang matuto dun sa karanasan ng Pilipinas sa pagbubukas ng ekonomiya. Bumagsak ang ating agrikultura, pinakamaliit na kasaysayan ng bansa. Bumagsak ang ating manufaktura, pinakamaliit sa nakaraang 8 dekada. Matuto sa karanasan, hindi free trade agreement at kalokohan ng globalization solusyon. Kaya top 3 things namin, unang-una, pagpalagay natin syempre lahat nito ay nasa isang gobyerno hindi corrupt. Number 1, doble ng budget para sa agrikultura at protektahan mula sa dayuhan ang lokal na magsasaka. Ikalawa, triplehin ang budget para sa social services. Dapat libreng pagpapagamot, libreng pagpapaaral, actually pabahay kailangan din ng higit na suporta. Ikatlo, kasi matagal ang pinabayaan, kung i-double yung budget sa agrikultura, i-tripling budget sa mga social services, 10 beses ang ilaki ang budget para sa industriya. Kailangan palakasin ang Pilipinong industriya, hindi yung gagawin tayong address sa mga dayuhan at maniknote tayo, lilimos tayo na please invest in the Filipinos. Kalokohan yan, kailangan iwas to, Pilipino magsasalba sa Pilipinas. And of course, last but not least, the Senator. Senator. Ang hirap pag ikaw yung last. Dati sinabi nila tama. You will say the last word. Tatlo. Una-una. Kailangan, not necessarily this order, kasi importante lahat ang sinabi ng aking mga kasama rito. At ito, idadagdag ko lamang. No? Dahil hindi nabanggit. Pero, isang bagay, kailangan yung ating mga lungsod at yung ating mga nayon ay, livable. Yes. Hindi na tayo livable city. Bahala tayong livable cities. Yung land use, bibigyan ng mga permit ang isang katutak ng mga buildings, mall, condominium, tapos walang paradahan. Diba? So, pwede kayong pumarada sa gitna ng kalsada. Yung sidewalk, hindi na sidewalk yun kasi merong karatula, may buhangin, may aso, may pusa, may lahat ng klase na poste. May sanitary store. Yung ibang mga, makita nyo sa isang kanto, kuminsan, 18 ang poste. Pagkatapos, pagtingin nyo sa taas, parang meron ng bahay ng 1 milyong gagamba, yung mga wires, yung mga cable. Ano ba yan? Kung PLDT yan, tanggalin nyo na yung hindi nyo ginagamit. Kung cable TV yan, kanya-kanyang tanggal na kayo, di ba? Ano ba yan at pinagagawa nyo? Parang muskitero na yung inyong mga alambre dyan. Di ba? Yung environment natin, bakit? Ang turismo ang isang pinakamatinding income earner. Yung mga ibang bansa, 40 million tourists a year. Tayo, siguro sa totoong tourist, 4 na milyon lang. Kasi yung ibang dumadating dito, Pilipino naman yung balikbayan, di ba? Ay, yung lumabas na Pilipino, bumalik na naman, hindi lang yun na pumasok dito eh. So yung tourism, hindi makaangat. Bakit? Dapat yung nature, yung culture,
asikasuhin natin. Hindi tayo, yan nyo sa ibang bansa, pagpunta nyo, sakay kayo sa hop on, hop off. Dito, naku Diyos ko, maaasma kayo, baka lung cancer kayo pag nag-hop on, hop off kayo na bus. Di ba? Saan kayo pupunta? So, yung environment natin hindi maayos, na parang it's no longer livable and breathable. Di ba? Isa pa, yung massive education retraining. Yung training. Bakit? Nandyan ng AI. Nandyan na driverless cars. Nandyan na yung driverless trucks, buses, at yung mga robots. Anong gagawin nyo sa waiter? Kung yung robot gagawa ng trabaho ng waiter, hindi nagkakasakit, walang overtime, 24 oras, pwede siya mag-waiter. Diba? So, dadating din ang panahon, pag marami ng empleyado ang mawala, sino magbabayad ng buwis? Yung robot hindi nagbabayad ng buwis. Paano? Ha? So, pero, yung training natin sa mga bata, preschool, grade school, high school, hindi niya masasalo kung ano yung haharapin niya pagdating ng panahon na siya ay empleyado na. We are supposed to be training our students today for a future even we don't know. Hindi natin nakikilala yun eh. Pero kailangan paghandaan. So, paano yan? No? Another thing, linis. Anong linis? Iba pa yung linis ng basura. Grabe, sa Maynila, yung basura lampas tao eh. Sa Paranaque, may nakita akong basura, lampas pa sa taas ng patrol ng pulis na nakaparada doon, pero yung basura lampas pa sa kanya eh. Diba? So, linis. Anong ibig sabihin? Nag-aakit tayo negosyante pumunta rin sa Pilipinas. Isa lang ang titingnan niya. Anong karanasan ng negosyante dito? Nahaharas ng BIR? Ang pagdating sa opisina mo, ano yan? O sige, kailangan mo bayaran 20 million. Huwag na. 8 million na lang ang bayaran mo. Pero kalahati akin, kalahati sa'yo. May resibo. Baka iba, wala pa kalahati may resibo eh. Ano to? Diba? You asking foreigners to come here to invest. The first thing they will look at is, what is the experience of the Filipino investor? Paano yan? Hindi nararanasan natin. Smuggling. Smuggling. Alam niyo, balita ko, merong mga nag-i-smuggling ng galunggong. Sige mo, smuggle yung galunggong. Tapos, bibigyan kayo ng authority to smuggle or authority to import. Halimbawa, sinabi sa inyo, 2 container lang ang pwede sa inyo. May inulit mo naman ng 10 beses yung isang permit. Di 20 containers, 50 containers, 100 containers na ng galunggong yan. So, ibig sabihin, ano ba ito? Sasabihin ng Pangulo, mahiya naman kayo. Pero, kung gusto nyo tigilan ang smuggling sa kahit kaninong administrasyon, isang tawag lang galing sa Malacanang yan. Hoy, tigil-tigilan nyo yan ha. Isang tawag lang, isang telepono lang. Hindi kailangan marami pang kulsi-kulsi sino pang kakausapin. One phone call stops any kind of smuggling. Whether tiles yan, whether kung ano man yung sinasmuggling, alam ko yan, dahil natin yung sa tiles sa amin, panahon, ganyan po nangyayari. Yung permit para mag-import ng toys, ini-import ng tiles. Yung permit para mag-import ng tiles na ilang container, Diyos ko, ilang daang container na yan. Di ba? Okay. Tapos yung mga nag-import na yan, sip-sip din sa Malacanang. Pwede patay. Paano yan? So, ilan na ba yun? Marami na. Sige. Marami. Bakit din niya ma-observe? Anyway, Nikki, thank you very much. Thank you very much. Okay. So, these are some of the few things. Okay. Ito lang aking advice, bibigyan, manalangin ka. Pray for wisdom. Okay, we've been so serious, no? Napaka-serious ang usapan natin. Let's go to entertainment naman. So they invite the guy, the entertainment reporter. Entertainment editor. Editor. June Lali. Okay, June, can you say something that will entertain us? Entertain. Will you dance? Entertainment editor. Journal. Okay, let's hear from them. June Lali. Okay, good morning. Actually, nag-i-enjoy kami ang bongga. Parang isang talk show talaga pinapanood namin. Galing-galing. Entertainment Oo. pa rin talaga. Oo, pero, Mr. Cornejo, nung time mo ba sa GMA, hindi ka nagbalak maging talk show host? Magaling ka. Oo. Ako nagkakaroon naman ng comparison sa inyong dalawa ni Wilson. Kaya, hindi, pero I'm just joking, no? Pero ang saya lang. Pero eto, syempre kahapon sa show na
nagkaroon na ng advance na wala ng red carpet, wala ng kailangan simplihan. Oo, nung panahon ni Senatora, kayo rin po ba, siyempre patalbugan pagsona, di ba? Talagang ang mga damit. Nung panahon niyo po ba, nakipagtalbong kayo o talagang simple lang kayo? Ako kasi yung pananamit ko ay laging simple lang. So, hindi ko naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng talbugan. Kasi hindi ako nakikipagtalbugan kahit kanino. At yun, di ba? Oo. Pero yun nga, pero ang bongga ng daughter-in-law mo, si Kate Cosseteng, isa siya sa pinag-usapan kahapon. Simple, pero ang bongga, bagay na bagay. Oo. Pero hindi yan ang tanong ko. Ito ang totoong tanong ko. So, since kahapon, yan, pinag-uusapan ng mga sinabi ni PBBM, di ba, pero parang ang agaw ng eksena, oo, kahapon, kahit walang red carpet, ang comparison, nakita niyo po ba yun? Heart Evangelista and Pia Wurtzbach, oo. Lagi silang pinagtatapat kahit sa mga Passion Week sa Paris, Milan, even sa Singapore, kahit saan. Pero kahapon, mas pinag-usapan silang dalawa kahit walang red carpet. Ano po masasabi nyo? Yan. Very entertainment po kasi. Yun na nga ang problema sa atin, madali tayo ma-distract. At alam ng mga pinuno natin yan. Kaya tuwing may malaking matinding garapal na issue, kailangan unahan muna ng hanapin natin na mas malaking matinding sasapaw dun sa malaking issue para makalimutan yung mas mahalaga, mas makaguluhan dahil hinahanapan ng paraan paano ma-entertain yung tao. Alam nyo, hindi bago yan. Roman times, ganyan din. Di ba? In Roman times, may Colosseum. Pati yung mga leon, ipalabas mo yung mga leon. Kain mo yung tao sa tigre, kung anong mga ganyan, di ba? O yung mga gladiators, ganyan, parang laging may circus. Boxing. Okay, boxing, okay, kung ano man, whatever it is. So, I think our leaders know that we can be distracted easily. So before something blows up in our face, they think of something. Ano ba pwede natin gawin para masapangan, magtabunan yung mga mahalagang issue ng gutom? So kayo po naniniwala na tabunan ng issue ni na Heart and Pia ang ang Hindi ko kasi, sona? I did not see. Hindi niyo po tinignan yung damit nila? Hindi po kayo nag-google ng mga trending? Sa tingin niyo, hindi niyo ba tinignan yung damit nila kung sino? Nakita ko yung damit ni Kate Cosseteng. At daughter-in-law mo yun? At napakaganda, pero hindi ako nabubunggahan doon at hindi yung makulay na magano. I think it Pero was napansin very siya. understated elegance. It's very quiet, and I think it's really, it's Filipiniana, pero hindi ka sinisigawan. Pero wala po ba kayong balak later? I-google, i-search ang damit ni Heart and Pia kung sino mas maganda, mas nagdala? Hindi, mas interesado po ako, seriously, mas interesado po ako na dito sa ating bansa magkaroon ng kapayapaan. Kasi yan lamang isang mahalagang ingredient kung gusto nyo magkaroon ng kaunlaran. Dito 50 years tayo na umunlad tayo. Huwag nyo sasabihin walang nangyari sa atin. Hindi, marami nangyari. Kita nyo ba? Daming SMDC, DMCI, mga mall. 200 na yung mga mall natin, hindi ba? May nung 1983, yung mall yata dito siguro 10 lang. Ngayon, 200. So saan nanggaling yun? Yung tao nagkaroon ng pera. Pero maraming bumagsak din sa ating lipunan. So, parang kung nabasa nyo, The Tale of Two Cities, the worst of times and the best of times. Diba? So para sa iba, nakakabili ng handbag, 5 milyon ang handbag. Ang relo, 40 milyon. Diba? Meron ganun. Pero ang iba, wala pong mabiling bigas. Hindi kaya bumili ng sapatos. So, what I'm saying is, hindi totoo na lahat naghirap.
merong mga iba, at konti lang yun, na iba naman ang mundo na dinanas nila. Yan. Thank you, Senatora. Yan. Tatanungin ko na yung mga kasama mo, nakinig po ba si Heart and Pia? O sino po ba mas maganda ang damit? Siguro sa akin lang, natagpuan na ni Hart ang kanyang cheese, no? So, whether si Pia mahanap niya yung sa kanya. Ay, meron po siya, Jeremy. Meron siya asawa. Hank po. Hindi po updated. Oo, based po sa sa Dubai. Mahirap Very po. hot. Hindi ko alam. Yeah. Hindi, total nasa communication tayo entertainment. Gusto ko lang ikwento yung pag-uusap ng asukal sa kanang kape. Opo. Sabi ng asukal sa kape, sa problema kinakaharap natin, sabi ng asukal sa kape, be strong. Sabi naman ng kape sa asukal, you're so sweet. Hindi po ba sumingit si gatas? Hindi, pero yan, thank you Pero at least pinapasaya lang natin. Ayun, si Gatos na rin kasi Pero si Wilson daw meron siyang take kung sino mas maganda ang damit, sinong nangabog kanino sa SONA kahapon. Pero hanga din daw siya, Senatora, kay Kate Cosseteng. Simple pero maganda yung daughter-in-law na, di ba? Pero yan, eto, may from Cinema Bravo, yan, to continue yung medyo entertainment natin. Here's Jonelle, yan. Meron po siyang 2.9 followers, ha? Wow. Follow up ko lang po doon. Ano po ang masasabi nyo na mas nagiging spectacle po ang SONA imbis na magpagtuunan natin ang pansin yung topic? Repeat your question. Ano po ang masasabi nyo na mas nagiging spectacle para sa mga Pilipino ang pagtingin natin kung ano ang SONA? Siguro sa akin, tama rin naman yung tawag nito, yung hilig no, ng ating pamahalaan na medyo i-talk down, walang red carpet, kasi nakarang linggo, no, ilang bagyo tumama sa atin, hanggang ngayon yung habagat nandiyan pa. No? So, siguro in consideration doon sa paha, at syempre yung dinulito to sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan na yung iba hanggang ngayon lubog pa rin sa tubig. No? So, pero yun nga, kahit walang red carpet, nakita natin yung kasuotan ng mga miyembro ng Kongreso, yung mga dumalo doon sa SONA ng ating Pangulo. Traditional naman yun, no? Na nakikita natin yung is a way for them to project themselves. No? Pero yun nga, in light of yung recent developments, mainam na rin na nagkaroon ng efforts no, para to show na yung pamahalaan ay trying to lessen down ostentatious display of wealth or lalo na in times of crisis. So siguro, nakita naman natin yung iba na basic na baro, no? Simpleng baro, simpleng Pilipiniana, pero meron pa rin na pwede naman no, na i-project mo na yung sa mga constituents mo, no, na mapaayos ka na without spending siguro too much, no? So sa akin siguro yun lang parang pag-balance na. Kailangan natin maging presentable sa harap ng ating constituents, sa harap ng ating mga colleagues sa Kongreso, no? sa mga dumalo din, pero in a way na hindi naman natin kailangan gumastos ng masyado. Yeah. So siguro yung ganun. Yeah, well taken. Any more questions? Miss Salve As is the president of Philippine Entertainment Editors. Okay. Society of Philippine Entertainment. Yan, ano ba? Tatanggalin daw akong miyembro kasi namali ako. Kulang. Sir, warning po. Taga-Pilipinas Doon po sa mga natakil na issue, medyo ihis ko po ng konti. Ano po kayo pwede niyong isuggest para po ang mga masa ay manood ng pelikula? Kayo po ba ay personally ay nanonood ng sine sa
sa mall or sa mga sinihan. How to revive Philippine movies? Bagsak kasi. Ako, i-base ko yung answer ko sa exposure ko sa ibang bansa. Lalo na sa China. Kasi nga, nag-aral ako doon. At very, very robust yung film industry sa China kasi may state support. Ganun din naman sa US. Kaya yung Hollywood, Netflix, sinusuportahan yun eh. May state support talaga. Nung in the past, kaya may sampagita picture kasi hindi lang yung purely private, may state support yan. So very vital to really revive our film industry is to support, for the state to support. Kaso hindi siya profitable for some people in the government. Baksak talaga. So very vital talaga na may support yung state. Saka yung content niya, dapat yung content na dinideliver ng mga movies will instill love for countries, compassion for others, okay, good governance, okay, and kindness. Yun ang dapat na para maging maging kind, benevolent people. Yan ang nawawala po sa atin. Kaya ngayon ako, I'm already retired from teaching, but I still continue to deliver lectures. At ang aking ina-emphasize ngayon ay yung concept na Confucius, benevolence to others, being kind. Nawala na po yung kindness even from our politicians. So yun po dapat na-instill natin kasi kung kind ka, and righteous, you will build a nation. Yeah. That's a good question, Iha. In fact, if I may offer advice, we should increase our audience, not only in the Philippines but even abroad, so that we can produce expensive movies pero malaki ang return kasi malaki ang audience. I think that's a challenge, no? For us to expand. Why do we enjoy Chinese movies? Why do we enjoy Korean movies? But do they enjoy Filipino movies? That's a question mark. Okay, speaking of entertainment, it's my last take kasi I want to dismiss na. Raise your hand. Palagay nyo, nanalo ba si Manny Pacquiao o hindi? Kung nanalo siya, raise your hand. Tabla kayo, ha? Okay? Okay, you know what? I must give credit to Manny Pacquiao. He entertained us. He proved to the world that he's still a good fighter. Okay, so on that note, thank you very much, everybody, and have a nice day. God bless you all.